2016, nagpadala ka ng 280,000 pesos isang agent sa Pinas. Nang pinadala mo ang pera, daming dahilan ng agent kung bakit hindi niya maibigay ang kanilang address. Ang ibinigay ng agent address ng kanyang kaibigan dahil nawala daw ng agent ang lahat na ID nito. Nagpadala siya ng 180 para sa advance payment sa mga tao maging housemaid na ipadala ng agent sa abroad. Nang may padala mo ang pera, hindi niya na muli ito makontak. Opo. Okay. Nasaan ka? Nung ba't ka nagpadala ng 180,000 Sa pa rin pesos? po, sir. Nung ginagawa mo sa Bahrain? Nagtrabaho po ako sa Manpower. Hindi kayo personal nagkita? Hindi din po. So, kausap mo rito yung taong hindi mo nakikita pa. Opo. Agent daw po siya ng Another Manpower. So, yan ba'y kumpirmado na agent siya? Yun po, sabi po niya. Well, tinanong mo ba ang Manpower na yan, kung totoo ba yan? Nung tumawag po ako, may isa pong sumagot. Sabi niya, hindi na raw po yung pumupunta doon, yung Joel. Sa palagay mo kaya, makukuha pa natin yung pera? Kasi nagre-ring pa po siya, sir, eh. So, natural, pag nag-ring. So, hanggat Baka may... matakot po sa inyo. Kaya po, halimaw na ako ngayon. Hindi po. I mean, tawagan nyo na lang po kung ano, kung po pwede Bakit po ko siya tatawagan yung isang installment. bakit ko tatawagan isang tao na hindi ka kilala, hindi mo pa nakikita? Sino naman ako para matakot siya? Hindi ko naman siya kilala. Malay ko ba naman kung talagang si Joel B-Boy siya? Mrs., hindi mo napapansin mo? Puro kalokohan to. Bakit hanggang ngayon naniniwala ka pa? Yan nga po, sir. Ako Magaling kasi po magsalita, sir. Okay, so ibig sabihin, nabiktima ka. Sa palagay mo kaya, makukuha natin to? Dala po sa pag-iusap, kahit installment lang po sana, sir. Kasi Sa palagay mo kaya, maniniwala sa akin to? God's will na lang po. Bahala na po. Sa palagay mo kaya, ang kausap mo, totoong tao? Yan nga po. Sa palagay mo kaya, malaki pang chance makukuha mo ang pera. Tiwala na lang po ako sa Panginoon, sir. Well, kung magtitiwala ka sa Panginoon, nasa Diyos ang awa, nasa iyong gawa. Sasabihin ng Diyos sa iyo, kung maaari, binigyan kita ng utak na mag-isip at gamitin mo para malaman mo kung saan yung tama o mali. Sana bago ka nagtiwala, chinek mo muna. At importante, hindi ka nakipag-ugnayan sa mga taong kung sino-sino lang nagre-refer. Dahil sa agency ka lang naman doon sa Bahrain, pwede naman kayo kumontak ng mga lehitimong agency sa pamamagitan ng POEA. Kung nagpadala ka ng pera dyan, idaan mo man lang sa lehitimong ahensya na at least may habol ka sa POEA. Ang Foreign Recruitment Agency sana ay makipag-ugnayan sa Philippine Recruitment Agency. Foreign Recruitment Agency ka na. Bakit ka dumiretso doon sa sinasabing ahente? Ano ang point mo? May bala ka ba mag-human traffic? Magbalag ka ba ng human smuggling? Magbalag ka ba na papalabasin yung taong as tourist pagdating doon, sasaluin mo? Illegal yun. Kung talagang merong pangangailangan doon, idinaan mo man lang sana sa POEA para hawakan ng isang Philippine Recruitment Agency. Kung talagang lihitimo ka, naintindihan mo may Philippine Recruitment Agency. Yung Foreign Recruitment Agency, makikipag-ugnayan sa Philippine Recruitment Agency. Yun ang proseso, ba't hindi mo sinunod? Bawat opening job order ang tawag noon, nakarehistro sa POEA. Bakit ka dumiretso sa individual na nagpadala ka ng pera sa agent? Ano bang pakay mo? Ipuslit nyo yung tao? Kung itong mali ang ginawa mo at susulbahin kong mali, kinonsinti ko ng kamalian mo. Illegal ang ginawa mo. Kinonsinti ko ng illegal ang ginawa mo. Maaring hindi mo alam to. Pero ako'y nagdududa. May job opening kayo roon, nagpapahanap ka. From Foreign Recruitment Agency, Pilipina ka naman, pwede kang tumawag dito sa mga Philippine Recruitment Agency lihitimo sa ilalim ng POEA rehistrado. Bakit ka kumukuha ng mga taong hindi sa ahensya, dinadaan mo sa agent? Ipupuslit nyo sa airport? Sasalubungin nyo sa Bahrain? Human smuggling. Hindi ko po alam kung paano ang proseso niyan, sir, sabi. Sa kanya side, ha? Pero meron din kami sa opisina kumukuha din kami. May job order din po. Bakit hindi yung opisina nyo ang lumakad nito? Office to office. Maaring hindi mo alam tong pinagagawa mo, pero ngayon alam mo Kanya na. lang po ako nagkumanin, sir.
Okay, ngayon Kaya alam. siguro nasabi niya sa akin na, wait lang ma'am kasi inasikaso ko sa airport. Tapos after that, di na niya ako sinasagot. Wait lang, ma'am. Inaasikaso mo sa airport. Oh, yun ang sagot sabi niya sa akin. Ngayon ko lang Sandali. So, nagpapapaslit kayo ng tao. Hindi po, siya po nagsabi sa akin yan. Human So trafficking. ngayon ko lang nag-get na Sandali. Human trafficking to. Tapos, hindi ako tutulong. Maswerte kang nawalan ka lang na 180,000. Isipin mo kung yung taong pinuslit ninyo, hawak nung sa leeg. Pag namatay doon, na-rape doon, unaccounted siya. Sigurado mahihirapan sa immigration. Pero kung yung tao na yan may binabayaran sa immigration para makalusot, kawawa naman yung tao makakalusot. Saan ang galing yung 180,000? Sa ano po, sa office. So in other words, Bali, sa akin na po kinaltas ang sweldo. Okay. So in other words, yung opisina ninyo pumapayag ng sinasabing puslit. Hindi kasi ako kasi po nagmanis ng office na yan. Bali yung boss ko laging out pa rin. Business. Business. Ganito na lang. Okay. Maaring hindi mo alam to. Ganito na lang siguro, Mrs. Charge it to experience kasi hindi ko alam kung totoong tao ba to. Kung ako sa iyo, pahanap mo sa NBI, akusahan mo human trafficker. Okay? Kasi kung hindi, muntikan ka. Pera lang nawala sa'yo, hindi tao. Okay sir, thank you so much.